Hello, hello, hello. Magandang araw po at medyo may katagalan na rin na hindi kami nag-a-update about kay baby. So ngayon, very informative ang i-share ko sa inyo tungkol sa kanya kasi nagkaroon siya ng tonsillitis at ipapakita ko rin po sa inyo yung naging effective na gamot or parang spray lang. Hindi kasi namin siya dinala sa doktor. So parang ano lang siya, advice lang siya ng isang pharmacist pero effective. So let's go! So start ko yung kwento sa inyo na itong video is before Christmas, masigla pa siya. Tapos after mga ilang days, Christmas Eve, sinundo namin siya sa yaya at ayun na nga, may lagnat na siya. So hindi lang yon, nagkaroon pa siya ng tonsillitis. Ipapakita ko sa inyo yung video na nung chinek namin kasi nagtataka ako bakit nung gabi after nung Christmas celebration namin, ayaw niya nang dumede at ayaw niya nang kumain pagkagising namin. So nagtataka kami. Ang reason lang naman kung bakit ayaw dumede ng baby is may tonsillitis. Hindi naman masakit yung tiyan. So chinek nga namin ni daddy niya at meron ngang tonsillitis. Let's check nga para we will fix your boo-boo. Okay, no more. This is no, like this. Ito na nga, first time niyang magkaroon ng tonsillitis kasi whenever na nagkakaroon siya ng lagnat lang. Ngayon, naawa naman kami kasi kahit tayong mga matatanda, pag nagkaroon ng tonsillitis, hindi makakain, hindi makainom ng tubig, makalunok ng laway. Pero hindi kami nagpunta sa pedya. Tinry pa rin namin yung home remedy na mag-gargle ng salt pero ayaw niya. So pinainom lang muna namin ng pangunang lunas na warm water para gumaan yung pakiramdam. Pero wala siyang fever. Tapos after nito, nagtanong ako sa pharmacy kung ano yung pinaka maganda para sa 3 years old baby. So sinuggest naman nila as propolis po yung sinuggest sa akin ng isa sa mga pharmacist doon sa trabaho namin. So tinry namin, ipapakita ko sa inyo, i-unbox namin, tapos na-enjoy niya yung lasa kasi honey flavored siya at saka made from honey talaga. So ayan, pinapakita niya sa inyo kunyari kasi marunong na siya mag-unbox. Ayan. Tapos ipapakita ko na rin sa inyo yung kung paano siya i-spray doon kay baby. Kasi masunurin naman yung mga bata pagdating sa ganun. Basta maganda lang yung lasa. Hindi sila at hindi rin kayo mahihirapan magpa-spray. Ayan. Okay. Then you do like that. Very safe naman tsaka effective siya para kay baby. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung progress ng kanyang nararamdaman doon sa tonsil. Pero sa nakikita ko nung after mga 2 days, 3 days, nakakakain na siya at tsaka nakakainom ng tubig. So, effective naman. So, ayan, ina-unbox niya lang kunyari. Tapos, next procedure natin is mag-i-spray sa kanya.
pala guys yung video niya na naka-recover na, kumakain na after 3 days. 3 times a day siya. So sa 24 hours, every 8 hours siyang i-spray sa kanyang lalamunan, hindi diretso doon sa may tonsil, basta ma-spray nyo lang sa loob, left and right. So dalawang spray siya for 3 days. Tingnan nyo kung may progress or may development doon sa in-spray ninyo. Kung hindi, ask Curepedia para mas secure. Ito po ay aking experience sa aking anak. Hindi ko po sinasabi na ito ang gawin ninyo. Kung kayang hindi dalhin sa doktor at kayang i-home remedy, pwede naman. So, sana meron kayong may natutunan sa aming vlog na ito, at keep safe po para sa mga bata. Ingatan po natin na hindi sila magkaroon ng tonsillitis kagaya nung sa baby ko, kasi ang hirap. Magbababa ang timbang nila at mahihirapan silang kumain. Kahit tayong mga magulang, mahihirapan tayo. Okay po, maraming salamat sa inyong walang sawang panonood. Salamat po at God bless.